Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline-grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare-resolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Si Sheila Ann Von Wiza ay ipinanganak sa Minneapolis at lumaki sa Grosse Pointe, Michigan. Nag-aral siya ng political science sa Simmons College sa Boston. Kalaunan, nagtrabaho siya para kay Ted Kennedy at sa Doubleday bago magpatuloy ng kanyang PhD sa University of Chicago. Napadpad siya sa Illinois, kung saan niya nakilala ang kanyang tanyag na asawa na si James Mack. Si James ay isang kilalang jazz musician at kompositor. Mahilig din sa musika si Sheila, tulad ng yumaong asawa niya, at madalas siyang mag-organisa ng mga mini-concerts sa kanilang bakuran. Siya ay kilala bilang mabait at matulungin sa kanyang mga kapamilya at kaibigan. Sa edad na 43 years old, isinilang niya si Heather. Si Heather Mack ay lumaki sa marangyang pamumuhay, pinalaki sa kanilang malaking tahanan sa Chicago. Noong 6 na taong gulang siya, nagbakasyon ang pamilya Mack sa isang Royal Caribbean Mediterranean cruise noong 2001. Habang nasa biyahe, nagtamo ng sugat sa paa ang kanyang amang si James, ngunit hindi ito nabigyan ng tamang medikal na atensyon ng doktor sa barko, kaya nagdulot ito ng bahagyang pagkaparalisa. Dahil dito, nagsampa si James ng kaso laban sa Royal Caribbean, inireklamo na siya ay naparalisa at napilitang umihi sa bote. Tumagal ng maraming taon bago nalutas ang kasong ito. Noong 2004, tinawag ang kapulisan sa tirahan ng pamilya Mack, matapos ang reklamo na hindi pinapayagan ni Sheila ang mga anak ni James mula sa kanyang dating mga karelasyon na makita ang kanilang ama. Ayon sa ulat, pinapatay ni Sheila ang mga ilaw at nagkukunwaring wala sila sa bahay. Noong 2006, nagbakasyon ang pamilya Mack sa Greece. Habang nasa biyahe, pumanaw si James sa kanyang hotel room noong August 6 dahil sa pulmonary embolism. Samantala, natapos lamang noong 2011 ang kasong isinampa noong 2001. Matapos ang mga legal na bayarin, mahigit $340,000 ang iginawad kay Sheila Mack at $500,000 naman sa ari-arian ni James. Bagamat may testamento si James na ginawa 5 araw bago siya namatay na naglalaman ng pagmamana ng buong ari-arian kay Heather Mack, isang hukom ang nag-award ng $500,000 kay Sheila. Sa makatuwid, nakuha ni Sheila ang buong parte ng kayamanan ni James. Matapos ang biglaang pagkamatay ni James, naging pamilyar ang mga pulis sa mag-ina dahil sa kanilang malimit na alitan. Iniulat na mula January 2004 hanggang June 2013, 86 na beses na tinawag ang mga pulis sa bahay ng mga Mack dahil sa mga kaso ng pagnanakaw at domestic violence na kinasasangkutan ng mag-ina. Noong January 2010, sinuntok ni Heather ang nabaling bukong-bukong ng kanyang ina at inakusahan din siyang nagnakaw ng $1,000. Noong February 2011, nabali ni Heather ang braso ng kanyang ina at tinanggal ang phone cord upang hindi ito makatawag sa 911. Noong July 2011, muli niyang binantaan ang kanyang ina. Noong sumunod na taon naman ay kinagat niya ang ina na nag-iwan ng pasa, ngunit tumanggi si Sheila na kuhanan ito ng litrato ng mga pulis. Samantala, nag-aral naman si Heather sa Oak Park and River Forest High School mula 2010 hanggang 2014. Habang nasa huling taon niya sa Oak Park, nagsimula siyang makipagrelasyon kay Tommy Schiffer, isang unemployed rapper na kilala rin bilang Tommy EXX. Hindi sinang-ayunan ng kanyang ina ang relasyon nila, kaya ibinenta ni Sheila ang kanilang bahay at lumipat silang mag-ina sa Gold Coast, Chicago. Sa kabila nito, nabuntis pa rin si Heather kay Tommy. Kalaunan, nadiskubre na nagkaroon na si Heather ng 2 pagpapalaglag sa ilalim ng kontrol ng kanyang ina. Sa pagkakataong ito, nais ni Sheila na makuha ang power of attorney upang ipilit ang pangatlong pagpapalaglag ni Heather. Habang hinihintay ang resulta ng pagsusuri sa dugo upang matiyak kung buntis nga si Heather, nag-book si Sheila ng biyahe papuntang Indonesia. Ngunit walang kaalam-alam si Sheila sa trahedyang kasasapitan niya sa naturang bansa.
Habang papaalis sila sa Amerika, maraming mensahe ang ipinadala ni Heather kay Tommy na tumutukoy sa kanilang plano na patayin si Sheila at sa perang inaasahan nilang makukuha mula rito. Punong-puno ng kasabikan si Tommy at sinabi niyang hindi na siya makapaghintay na maging mayaman. Iniisip na niya ang marangyang buhay na kanilang mararanasan. Sumagot naman si Heather na nasa airport lounge na siya, malapit nang sumakay sa kanyang flight at sinabing mahal niya ito. Noong August 2, 2014, dumating sina Sheila at Heather sa marangyang St. Regis Hotel sa Nusa Dua, Bali, sakay ng first-class flight. Samantala, lihim na ninakaw ni Heather ang credit card ng kanyang ina at ginamit ito upang mag-book ng business class flight patungong Bali para sa kanyang kasintahang si Tommy. Ang halaga ng tiket ay umabot sa mahigit $12,000. Kinabukasan, ipinaalam ni Heather sa kanyang kasintahan na maayos na nasusunod ang lahat ng kanilang plano. Tumugon si Tommy na may tiwala siya rito, ngunit inamin niyang maraming bagay ang hindi nito kayang kontrolin. Sa kabila nito, tiwala si Heather sa sarili at matapang na sinagot na alam niya kung ano ang kaya niyang gawin. Anya, kabisado na niya ang kilos, gawi at ugali ng kanyang ina matapos ang maraming taon ng pagmamasid rito. Inilarawan niya ang sarili bilang malihim, matalino at laging mapanuri. Binalaan pa niya si Tommy na huwag siyang maliitin, tulad ng ginawa ng iba sa kanya noon. Sa kanilang mga usapan, tila ikinukumpara ng dalawa ang kanilang sarili kina Bonnie at Clyde. Ang kilalang magkasintahan na naging bahagi ng isang madugong crime spree. Samantala, hindi mapakali si Sheila at unti-unting nakakaramdam ng takot habang kasama ang kanyang anak sa bakasyon. Noong August 5, 2014, nagpadala siya ng email sa isang kaibigan at inamin niyang natatakot siya kay Heather at pinagsisisihan niyang ginawa ang bakasyon kasama ang anak. Sinabi pa niyang umaasa siyang ang natitirang 9 na araw nila sa bakasyon ay hindi magiging isang malaking pagkakamali. Dumating si Tommy sa hotel sa madaling araw ng August 12, 2014. Kinagabihan, naitala ng security camera ng St. Regis Hotel ang isang mainit na pagtatalo sa pagitan ni Sheila at Tommy sa lobby ng hotel. Natuklasan ni Sheila mula sa mga empleyado ng hotel na si Tommy ay nananatili roon sa isang silid gamit ang kanyang account nang walang pahintulot. Isang staff ang nakarinig kay Sheila habang sinasabi niya kay Heather na maaaring kasuhan sila sa Chicago ng credit card fraud dahil sa ginawa nila. Ilang sandali lamang ang lumipas, pumunta si Tommy sa kwarto ni Sheila at Heather. May dala siyang isang mabigat na glass fruit bowl na may metal handle. Walang pag-alinlang ang ginamit niya ito upang paulit-ulit na hampasin si Sheila sa ulo. Habang nakahandusay ang katawan ni Sheila, mabilis nilang isiniksik ito sa loob ng isang maleta na naging dahilan ng pagkabali ng lieg nito. Matapos ng kanilang ginawa, inilagay nila ang maleta sa trunk ng isang taxi at sinabi sa driver na babalik sila agad matapos tapusin ang pag-check-out. Subalit, makalipas ang 30 minuto ng paghihintay, napagtanto ng driver na hindi na sila babalik. Pumunta siya sa trunk upang ilabas na lang ito. Ngunit, napansin niyang may marka ng dugo sa labas ng maleta, kaya agad siyang nagdesisyong ipagbigay alam ito sa pulisya. Samantala, si Tommy at Heather ay sumakay ng ibang taxi patungo sa airport, subalit hindi nila magawang makasakay ng eroplano. Dahil dito, nagdesisyon silang lumipat sa isa pang hotel. Ngunit sa puntong ito, nagpalabas na ng babala ang mga pulis sa lahat ng hotel at taxi sa lugar upang hanapin sila. Pagsapit ng umaga, naaresto sina Tommy at Heather. Noong una, iginiit nilang pinasok sila ng mga magnanakaw at si Sheila ay pinatay ng mga ito habang sila naman ay nakatakas. Ngunit hindi nagtagal, nadiskubre ng mga otoridad ang mga ebidensyang nag-uugnay sa kanila sa krimen. Sa isinagawang investigasyon ng pulisya, nadiskubre na nagpalitan ng mga mensahe sina Heather at Tommy na nagpapahiwatig na hinihintay nilang makatulog si Sheila upang maisakatuparan ang kanilang karumaldumal na plano. Nakasaad sa kanilang pag-uusap na ang balak ay hampasin si Sheila sa ulo, sakalin, o di kaya ay mawalan ito ng malay sa anumang paraan. Habang nagpaplano, nakikipag-ugnayan naman si Tommy sa kanyang pinsan na si Ryan Bibbs, na nagbigay sa kanya ng iba't ibang mungkahi kung paano patayin si Sheila. Sa pamamagitan ng mga text messages, iminungkahi ni Ryan ang iba pang paraan ng pagpatay, tulad ng pagkalunod, at nagbigay rin ng payo kung paano nila maitatago ang kanilang krimen, gaya ng pag-iwas sa mga security camera upang hindi mahuli.
Noong August 15, 2014, parehong itinuring ng mga bilanggo sina Heather at Tommy. Makalipas ang 5 araw, noong August 20, isang urine test ang nagsiwalat na buntis si Heather. Sa una, inakala ng mga otoridad na ito ay isang paraan lamang upang makauwi siya ng ligtas sa kanyang bansa. Noong September 19, inamin ni Tommy na siya mismo ang pumatay kay Sheila, habang umamin naman si Heather na tinulungan niya ang kanyang kasintahan sa pagsisiksik ng katawan nito sa maleta. Noong January 14, 2015, formal nang kinasuhan ang dalawa ng kasong premeditated murder o planadong pagpatay. Dahil sa tindi ng kanilang ginawa, maaari silang hatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Iginiit naman ni Tommy sa korte sa Indonesia na ang dahilan ng kanyang pagpunta sa Bali ay upang sabihin kay Sheila ang tungkol sa pagbubuntis ni Heather. Dagdag pa na pahayag ni Tommy na pinatay niya si Sheila dahil nagbanta umano ito na papatayin ang kanilang hindi pa isinisilang na anak. Ayon sa kanya, sinakal siya ni Sheila sa loob ng 30 segundo, dahilan upang mapilitan siyang ipagtanggol ang sarili. Gayunpaman, hindi tinanggap ng hukuman ang kanyang salaysay at itinuring itong hindi kapanipaniwala. Tuluyan namang nabaliwala ang kanyang mga testimonya nang lumabas ang mga emails bilang ebidensya na patunayan na isa lamang kasinungalingan ang mga pahayag ni Tommy. Noong April 2015, hinatulan si Heather Mack ng pagkakakulong ng 10 taon, habang si Tommy Sheffer naman ay sinentensyahan ng 18 taon sa bilangguan. Ayon sa mga hukom, nagdesisyon silang bigyan ng mas mababang parusa si Heather dahil sa katotohanang siya ay nanganak sa loob ng kulungan. Noong September 23, 2015, inaresto sa Chicago si Robert Ryan Bibbs, pinsan ni Tommy Sheffer, at kinasuhan ng federal charges for conspiracy o pakikipagsabwatan dahil sa kanyang papel sa pagbibigay ng payo kina Heather at Tommy kung paano nila papatayin ang ina ni Heather. Makalipas ang halos 2 taon, noong June 2, 2017. Hinatulan siya ng 9 taon sa bilangguan matapos mapatunayang may kasalanan ng 1 count of conspiracy to commit foreign murder o pakikipagsabwatan upang pumatay sa labas ng bansa. Batay sa kanyang plea deal, alam umano ni Bibbs na inalok ni Heather si Tommy ng 50,000 dolyar upang patayin ang kanyang ina. Hindi lang niya ito hinayaan, kundi siya mismo ang nagbigay ng mga mungkahi kay Tommy kung paano isagawa ang pagpatay. Higit pa rito, hinimok pa niya ito na ituloy ang krimen. Sa paglilitis, nadiskobring si Heather ay pangunahing benepisyaryo ng isang trust fund mula sa kanyang ina na may kabuuang halaga na $1,200,000. Ayon sa kasunduan, makatatanggap siya ng maliliit na taunang bayad mula rito hanggang sa edad na 30 taon, kung kailan niya makukuha ang natitirang balanse ng pondo. Sa panahon ng paglilitis ni Heather sa Indonesia, pinahintulutan ang paggamit ng hanggang $150,000 mula sa trust fund para sa mga gastusing legal, pati na rin ang mas maliliit na halaga para sa pagkain at personal na pangangailangan. Gayunpaman, nang humiling ang abogadong Indonesian ni Heather ng isang karagdagang lump sum na $200,000. Nagpahayag ng pangamba si Bill Wiza, ang kapatid ni Sheila at tagapangasiwa ng estate. Nagduda siya na maaaring ginagamit ang pera hindi lamang sa legal na gastos, kundi sa pagbabayad ng suhol upang mapagaan ang kaso ni Heather. Noong 2018, naresolba ang usapin tungkol sa trust fund sa pamamagitan ng isang kasunduan na nagbigay ng pabor sa anak ni Heather. Samantala, si Heather ay nabigyan ng kabuuang 34 na buwan ng remisyon o pagbabawas sa kanyang sentensya sa kulungan, kabilang ang 6 na buwang remisyon na ipinagkaloob sa kanya noong Araw ng Kalayaan ng Indonesia sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Joko Widodo noong August 2021. Dahil dito, siya ay pinalaya mula sa kulungan noong October 29, 2021. Matapos makalaya, nais sanang manatili ni Heather sa Indonesia kasama ang kanyang anak dahil ayon sa kanya, mas ligtas ito kumpara sa Chicago. Gayunpaman, ayon sa batas ng Indonesia, ang kanyang anak ay otomatikong isang American citizen, kaya't agad na inanunsyo ng Indonesian Immigration na silang mag-ina ay mapapadeport pabalik sa Estados Unidos. Pagdating niya sa Amerika, agad siyang inaresto at kinasuhan ng conspiracy at obstruction. Isinampa ang kaso sa isang korte sa Chicago, kung saan ipinakita ang mga karagdagang ebidensyang nagpapatunay na nagsabwatan sina Heather at ang kanyang dating kasintahan na si Tommy upang patayin si Sheila para makuha ang kanyang $1,250,000 estate.
Ayon sa autopsy na isinagawa sa Indonesia, at kinumpirma rin ng pangalawang autopsy sa Estados Unidos na isinagawa ng Armed Forces Medical Examiner, si Sheila ay namatay dahil sa matinding blunt force trauma sa ulo at mukha. Ipinakita rin ng mga CCTV footage sa hotel na tinulungan ni Heather si Tommy sa pagtatago ng bangkay ni Sheila, pati na rin ang ebidensya gaya ng mga duguang kumot sa loob ng mga maleta. Sa footage, makikita rin si Heather na kumuha ng luggage trolley mula sa unang palapag ng hotel na ginamit nila sa kanilang pagtatangkang pagtakpan ang krimen. Ang kanyang federal trial ay orihinal na itinakda para sa July 2023. Ngunit bago pa ito matuloy, noong June, nagpasya si Heather na umamin sa kasalanan na 1 count of conspiring to kill a U.S. national. Sa ilalim ng kanyang plea agreement, maaari siyang mahatulan ng hanggang 28 taon na pagkakakulong. Noong January 17, 2024, hinatulan si Heather ng 26 na taon sa bilangguan, habang si Tommy Schaffer ay patuloy pa ring nagsisilbi ng kanyang sentensya sa Indonesia. Samantala, as of February 2023, nananatili sa pangangalaga ng pinsan ni Heather sa ina, na si Lisa Hellman sa Colorado ang kanyang anak na si Stella Schaffer. Ang desisyong ito ay resulta ng isang custody trial kung saan maraming nagpetisyon para sa pangangalaga ni Stella, kabilang na ang paternal grandmother nito at isang malapit na kaibigan ng pamilya. Matapos suriin ng korte ang lahat ng aspeto, napagpasyahan na mas makakabuti kay Stella ang manatili kay Hellman, upang matiyak ang kanyang kapakanan at matatag na kinabukasan. Hiniling din ng mga naiwang kapamilya ni Sheila Von Wiesemak sa korte na hayaang sumapit sa sapat na gulang ang bata para makapagdesisyon sa sarili bago magkaroon ito ng ugnayan sa kanyang ina. Sa murang edad, alam na rin ito ang ginawang krimen ng ina sa kanyang lola. Sa kasalukuyan, patuloy na sumasailalim ang bata sa therapy upang matulungan siyang maproseso ang emosyonal at mental na epekto ng ginawang krimen ng kanyang inang si Heather. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.